far. You discern my going out and my lying down. You are familiar with all my ways. Before a word is on my tongue, you know it completely, O Lord. See? Sa atin daw, bago daw tayo magsalita, alam na ng Diyos yung naman ng ating bibig. Bago daw tayo lumabas, alam ng Diyos ang pupuntahan natin. At kung tayo daw ay matutulog o mahihiga, alam ng Diyos na tayo ay mahihiga. Sabi niya, you search me. No? Tayo ay, ano ba ang search sa Tagalog? Saliksik ng Diyos. Laman ng ating puso, laman ng ating isipan. Kaya nga sabi niya, you know when I sit and when I rise. Alam niyo, Panginoon, kung ako ay umupo at kung ako ay tatayo. Talus mo ang aking talastas mo ang aking isipan. Meron ba makakatago sa Panginoon? Wala po. Kaya kailangan natin laging kapiling natin ang Panginoon sa tuwid-tuwid. Dahil alam ng Diyos ang laman ng ating puso. Sabi niya dito, you hem me in behind and before. Siya daw yung gumawa sa atin sa harapan at sa likuran. You laid your hand upon me. Such knowledge is too wonderful for me, too lofty for me to attain. Ganito po ang tanong niya. Where can I go from your spirit? Where can I flee from your presence? If I'll go up to the heavens, you are there. If I make my bed in the depths, you are there. If I rise on the wings of the dawn, if I settle on the far side of the sea, even there your hand will guide me. Your right hand will hold me fast. Basahin niyo po ito mga kapatid. Awit o Psalms 139 verses 1 hanggang 10. No? Pinagpala ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang banal na kasulatan. Tayo po ay saglit na nanalangin. Purihin ka, Panginoon, sa umagang ito. Salamat po, O Diyos, sa iyong biyaya, sa isang buong magdamag na pagtulog, Panginoon, na kami ay binantayan mo. Ibinangon mo kaming taglay ang panibagong buhay at lakas. At salamat, O Panginoon, na si tuwi-tuwi na nandiyan ka, hindi mo kami pinagpabayaan, hindi mo kami iniiwan, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa isang buong linggong nagdaan, na naranasan namin ang iyong mga kamay, ang iyong pagpapala, ang iyong pag-iingat. At sa umagang ito, Panginoon, dalangin namin patuloy na nawa ay pumagitna ka sa aming kalagitnaan at magpangunahan mo po kami, Panginoon, sa lahat ng aming gagawin. Nawa, O Diyos, ang lahat na maririnig namin sa umagang ito ay mga salita ng pagpapala na mararanasan ng bawat isa sa amin. O Diyos, dalangin ko rin po ang iyong anak na itatayo sa aming harapan sa umagang ito. Gawin mo po siyang malinis na daluyan ng iyong pagpapala. At buksan mo po ang aming mga puso, Panginoon. Patawarin mo po kami sa lahat ng aming mga kasalanan, sa lahat ng mga karumihan, Panginoon, na nagagawa namin sa tuwi-tuwi na. Salamat, O Diyos, na Ikaw ay Diyos na papagpatawad. Ikaw ay Diyos na nagpapagaling sa lahat ng aming mga sakit. Ikaw ang Diyos na nagpo-provide sa lahat ng aming pangangailangan. Nawa, Panginoon, patuloy mo po padama sa amin, Panginoon, ang iyong pag-ibig, ang iyong presensya, Panginoon, sa umagang ito. Ito po ang aming sama-samang panalangin sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Sa ating pong pagpapatuloy, tinatawagan ko na po yung worship team para sa ating worship.
you so much. Now my soul longs for you, longs to worship you forever in your power and majesty. I lift my hands.
Dahil binili na ng Diyos lahat ng ating kasalanan. Kaya itong buhay na ito, hindi ito pwedeng tayo lang ang magmamando. Kailangan ang Diyos ang siyang manguna sa ating buhay. Dahil hindi na natin pag-aari ito. Dati, nung hindi natin kilala si Kristo, bahala tayo sa buhay natin. Kaya lang, nung isinuko natin ang ating buhay sa Kanya, binayaran niya ang lahat ng kasalanan natin sa krus ng Kalbaryo. Ang pagbabayad niya ay hindi natin kayang tumbasan. Kaya hindi natin pag-aari ang ating katawan, ang ating buhay. Isuko natin ito sa Diyos kung hindi pa natin ito na isusuko. Sa umagang ito, purihin ang Panginoon dahil muli ay makapiling natin ang ating minamahal na Pastor Dan na siyang magbibigay ng mensahe ng buhay. Makinig tayo mabuti mga kapatid. Pala ng Panginoon. Hindi na. Okay, so ako excited ulit na makasama kayo and I believe yung mensahe ng Panginoon para sa atin lahat. Ganito talaga pag may technology, no? Dati kasi old school, wala naman tayong mga ganito, di ba? Bible lang, tapos meron tayong panulat, gano'n lang kasimple. Pero kailangan tayong mag-adapt and mag-adjust. Amen? So, check ko muna ito. Alright, let's start with prayer. So, tayo po lahat ay manalangin. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. Kami narito, gaya ng kinanta namin, Panginoon. Kami gutom, kami uhaw sa iyong presensya. Turuan mo kami sa umagang ito. Alam namin na ikaw ang dakilang guro. You're the great teacher. Thank you, Lord, that ikaw ang magtuturo sa amin. Ikaw ang magbubukas ng aming puso at isipan para ang iyong mga salita ay maitanim sa aming puso at itong mga salitang ito ay magbunga ng marami, Panginoon, sa aming buhay. Salamat na patuloy mo kaming binabago. Salamat, Panginoon, sa patuloy na kalakasan, patuloy na biyaya sa pang-araw-araw namin. Salamat, Lord, sa araw na to. Patuloy kang maluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so set up ko lang. And welcome to March. Huh? Tapos na yung tapos na yung February. Lumipas lang, Okay. Alright, so ang message ko today, message Forward March. Sabihin niyo Forward March. Sabi sa tabi mo, Forward March. Forward march. Sabi sa kabila, mag-move on ka na. May nakita ko po sa Facebook, ipapakita ko lang, sabi niya doon, ay, teka, baliktad. Isa na yung, ratio. Aspect. Ayan, okay. Kailangan na ayusin eh. Sabi sa Facebook, sabi niya, by February, di mo man lang pinaramdam sa akin. Ako ng tao, nakita ko yung post na yan. Maraming tao kasi may ini-expect sila. Di ba? Pagdating ng February or what. Tapos na, March na. Pero sa katabi mo, March na. Mag-move on ka na. Tapos mga kabataan. Pero anyway, forward march. No? Forward march. Bakit? Kasi kailangan natin ma-internalize siya na kailangan ang pananaw natin palaging umusod. Amen? Umusod palagi. Hindi pwede na tayo stop o nandun na lang tayo palagi sa ito na naman, paulit-ulit na naman. Tandaan niyo po, third month na. Di ba? Yung ating mga problema noong 2024, dapat hindi mo na dala-dala ngayong 2025. Tahimik. Sige, patuloy na i-preach na tayo. Balik tayo. Sa Bible, Joshua 6 verse 7. And he said to the people, go forward, march around the city, let the armed men pass on before the ark of the Lord. Okay? Go forward. Sabi mo sa katabi mo, tingnan mo sa mata, sabi mo sa kanya, go forward. Go forward. Okay? Tapos march. Sabi, sino ito nag-CAT? Nag-CAT, ROTC. Siyempre, marami kayo dito kasi mga kabataan din na nag-CAT. Hindi na nag-ROTC, ilan na lang sila. March. Pag sinabing march, di ba?
Kailangan mo sumunod sa commanding officer. Di ba? Magmarcha ka. Eh, yung pagmarcha, wala ka naman makikita ang marcha na pabaliktad, di ba? Patras, may nakita kayong marcha na patras. Wala. Di ba? Kailangan forward. Di ba? Kasi ang direction na nais ng Panginoon sa buhay natin is forward palagi. Di ba? So, sabi mo ulit sa katabi mo, sigway mo konti, sabi mo, forward. Go forward. Kailangan ganun tayo kasi pag hindi, di ba, meron mga sitwasyon sa buhay na parang kailangan nating kalimutan. Amen? Kailangan nating, hindi naman yung kalimutan na, kasi merong mga bagay na kailangan mong matutunan, di ba? Kailangan mong matuto sa sitwasyon na yun, pero hindi kailangan na ikaw ay manatili sa sitwasyon yun. Naigets mo ba? Sabi sa Bible, sa Psalm 23, sabi doon sa isang mga verses, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Di ba? Pero sabi lang, even though I walk through, ano ibig sabihin nun? You go through, hindi ka mananatili doon sa valley of the shadow of death. Nakukuha niyo po ba? Hindi ka magtatayo ng bahay, dito na lang ako. Dito lang, magka-camp na lang ako dito. Dito na lang ako sa valley of the shadow of death. Hindi. Ang nais ng Panginoon is you go forward kasi ang buhay ganun talaga. Kausap ko yung anak ko the other day, sabi sa kanya, ang buhay, mahirap talaga. Kasi kailangan lang maintindihan yun mga bata. Minsan, dahil okay lahat, di ba? Kasi ako, honestly ako, lumaki sa hirap. Talagang kumakain kami ng kanin, asin. Tapos, doon kami nakatres tabing ilog. Talagang mahirap. Lumaki akong ganon. Yung mga anak ko, hindi nila mararanasan yun kasi nga, ayos yung bahay namin, lagi silang kumakain. 6 times a day nga eh. Lunch, breakfast, merienda, lunch, merienda, dinner, midnight snack. 6 na beses. Kasi bakit? There's provision. And sometimes nila nararanasan yung mga ganon. Kaya kahapon nandun yung misis ko sa NLCom. Yung NLCom, yung nagbigay din dito ng mga bags, di ba? Wala kayo dito eh. Nung inabot nila yung mga bags. So sa Alabang kasi merong foundation, tawag New Life Community Care. Punta sila doon sa mga slum area sa Taguig. Talagang yung mga bata may nagdala-dalang lalagyan ng pagkain, dumi-dumi pa nga. Pero para lang makakuha ng kanilang breakfast. Sabi ko tuloy sa misis ko, dali natin yung mga bata minsan. Para sila mismo magbibigay, makita nila. Kasi ganun, life is really hard. Di ba? In life, as you go through life, you will experience problems. Amen? Amen. Kasi, hindi porket nakakilala ka na sa Panginoon, ay exempted ka na sa problems. Tama po ba? Kasi yun yung maling konsepto. Akala natin, sige, maniwala ka lang kay Lord, maayos lahat yan. Yes, darating yung time na maaayusin ni Lord yung buhay mo. Darating yun, kasi kailangan mo rin ng pagsuko eh. Di ba? Hindi naman pwede, Lord, para siyang genie na, di ba? Yung napanood yung Aladdin, yung kinikis-kis yung lamp, tapos merong genie, di ba? 3 wishes, di ba? O nakakadalawa ka na, isa na lang, di ba? Hindi naman gano'n si Lord eh. Babaguhin ni Lord babaguhin niya tayo, pero yan depende sa salita niya. Kung anong nakasulat sa salita, kasi nga, kailangan natin maayon, yung ating buhay, maayon katulad ni Kristo. Mahirap yun. Totoo, mahirap yun. Yung tipo bang, kung ikaw ay nasa highway, bigla kang kinat. Diba? May inis ka, gusto mong, o kaya nasabihan ka hindi maganda. Diba? Nagpanting yung tenga mo, gusto mong sampalin, diba? Yung ating buhay, diba, dumadaan tayo doon. So as we go through life, struggles nandyan, challenges nandyan, pero kailangan, we are moving forward. We are going forward. Kasi yun naman nais ng Panginoon eh. Tayo maging katulad ni Kristo. As we go through life, diba, the more you become like Christ, the more you have the wisdom to understand, maunawaan mo kung anong nangyayari at magkaroon ka ng idea kung ano bang pwede natin gawin. Bibigyan ka ng Lord ng karunungan. But you have to go forward. Hindi pwedeng manatili ka lang doon. Ayoko na. Dito na lang ako.
Ano ba mga pangako ng Diyos na yan? Di ko naman nararanasan yan eh. Bahala na. Ganun yung ibang mindset eh. Kaya tuloy, tagal-tagal na natin Kristiyano, tagal-tagal na natin umati ng church, ganun pa rin yung buhay natin. Hindi yun ang plano ng Panginoon sa atin. Amen? So, sabi ni Joshua, go forward, march around the city, let the armed men pass on before the ark of the Lord. And if you remember, itong verse na to, ito ay, ang context ito, sila ay nasa gilid ng Jericho. Yung matataas yung pader, naalala niyo sa Bible, pumunta sila doon, tapos may matataas na pader. Actually, kung napakinggan niyo yung mga mensahe ko before, this is 40 years later. Kasi yung pinag-usapan natin yung 12 spies, yung 12 tiktik, yung tiniktikan nila yung lugar, hinanap nila, saan ba rito? Pagbalik nila, di ba? They brought a bad report. Ang sabi nila kay Moses sa mga tao, maganda yung lupa. Yes, kasi dala nila yung dala nila yung ubas, di ba? Lalaki ng ubas. Isang big kiss ba tawag to? Isang buwig, isang buwig, yung nabibili natin dyan sa labas, sa kanto, yung 150 pesos ba yun? Isang buwig? O 100 per kilo, kayang-kaya mo na isang kamay. Sila hindi, kailangan 2 tao. Buhat-buhat nila, nasa gitna ng kawayan siguro, kahoy, yung buwig ng ubas. Ganun kalaki yung prutas. Sabi ko nga, giant. Gusto kong matikman yun. Di ba? Pero ang laki totoo. Malalaki yung harvest doon. Kaya sabi nila, bat. Meron bat eh. Yun ang problema eh. Pag nilagyan mo ng bat, yung pangako ng Diyos, nilagyan mo ng pero, ang lalaki ng higante, pero, ang tataas ng mga dingding. At para piling namin, kami mga tipaklong. Ganun yung thinking nila. Di ba? Kaya nagalit ng Diyos sa kanila, paikot-ikot sila, hindi sila nakapasok for 40 years. Isipin mo, 11 araw lang yung biyahe mula Egypt hanggang Promised Land, hanggang Kadesh Barnea, 11 days. 11 days. It took them 40, right? Sabi SpongeBob, 40 years later. Diba? 40 years later. So this is 40 years later. At si Joshua, isa siya doon sa mga spies. Kasama si Caleb, di ba? Joshua and Caleb. 40 years later, 2 na lang silang natira. Doon sa lahat ng nag-complain na 18 years and above, 2 na lang silang natira. So 40 years later yan. So si Joshua was there doon sa Jericho 40 years later. And sabi niya sa people, go forward and march. Kasi ngayon makasama niya, 40 years ago, namatay na. Hindi na nila kasama. And yun ang sa akin, isa sa mga saddest things, sa mga nakakalungkot na pangyayari sa Bible, is yung tipo bang nananalangin sila sa Ehipto. Na Lord, iligtas mo kami. Lord, palayain mo kami dito sa kahirap-hirap na sitwasyon namin kasi sila'y alipin. Di po ba? Alipin sila eh. They were praying, they were calling unto the Lord, Lord, kailangan na makalaya. 400 years na kaming slaves. Pag slaves, wala ka talaga magawa. Pag sinabi ni Paraon, pag sinabi ng mga sundalo, gawin mo yan. Kahit na napakapagod. Ewan ko napanood nyo yung pinapalabas yung kado si Manny Sante. Yung sa GMA7, yung 10 Commandments. Diba? Napanood nyo na yun. Yung tipo ba, hinakagupit talaga sila. Diba? Mapagod na sila, pinipilit pang bumangon ka. At ikaw'y tumilos. Diba? Wala talaga sila magawa. They were slaves. Nananalangin sila. And God showed up. Diba? Dumating si Moises. Nung dumating si Moises, napalaya sila. Pero pangako ng Diyos ay makarating sila sa Promised Land. The problem was, hindi sila nakarating. Yun ang isa sa mga malungkot na bagay sa Bible pag binabasa ko. May pangako ang Diyos pero hindi mo na kuha. Diba? Pangako ng Diyos makarating sa Promised Land. So this is 40 years later. No, 40 years later, after nung paikot-ikot sila sa wilderness, nakapasok na sa Promised Land. So, I want to remind you, isa sa mga bagay na sinabi ng Panginoon kay Joshua previously, sabi niya, have I not commanded you? Hindi pa kita inutusan, sabi ni Lord sa kanya. Be strong and of good courage. Do not be afraid, nor be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go.
Tingnan mo nga katabi mo, sabi mo sa kanya, be strong. Be strong. And of good courage. Sige, sabihin mo sa kanya, be strong and of good courage. Sabi mo sa kanya, do not be afraid. Nor be dismayed. For the Lord your God is with you wherever you go. 40 years later, ang mensahe ng Panginoon, iisa. Kasi yun yung sinabi ng Panginoon sa kanila nung sila nasa Ehipto eh. Pagpaalis na sila eh. Huwag kayong matakot. Lumabas kayo sa Ehipto, kunin nyo yung mga ginto. Nasabi, kunin yung ginto ng mga Ehipto. Kaya nung umalis sila sa Egypt, ang dami nilang, tawag dito, dala-dala. Ang dami nilang souvenir. Yung ginto, pilak. Lahat ng nasamsam nila Egypt. Lahat. Kaya dala-dala nila, pero wala silang paggamitan kasi nga, paikot-ikot sila sa wilderness. Kasi hindi sila naniwala sa Panginoon. Pero sabi dito, be strong and good courage. Kaya nandun sila ngayon sa Jericho, ang sabi ng Panginoon, move forward. Go forward, march. So this year, yung sa mga themes na pinakita ng Panginoon sa atin is yung unshakable faith. Diba? Unshakable faith, hindi mo bang kahit na dumating bagyo, ano mang unos, ano bang problema na nangyari, ikaw ay matibay. Ikaw ay matatag. Hindi babagsak iyong bahay. Kung nakita mo yan, nagbagsakan na yung gilid, pero nakatayo pa rin bahay. Di ba? At isa sa mga bagay na kailangan natin makita para tayo magkaroon ng unshakable faith is how we deal with fear. Kasi faith is the opposite of fear. Ganun lang yan. Kung meron kang fear, ibig sabihin nun, hindi pa build up yung faith. So we have to deal with fear. Amen? We have to deal with fear. Kasi fear, ito problema sa nakikita ko, pattern siya sa lahat ng tao. Bakit ba ang hilig-hilig mo manood ng mga nakakatakot na mga palabas? Di ba? Yung mga horror. Pag may horror, merong gano'n na parang pinipilahan yun sa pelikula o kaya top sa Netflix. Nakikita ko yan kasi nanonood kami ng Netflix minsan. Ba? Ang top yung mga zombie, yung mga gano'ng klaseng pelikula. The Ring. Yung mga talagang nakakatakot. Di ba? Nakakatakot na nga, papanoorin mo pa. So ganun talaga, merong ganung mindset kasi nga ang mga tao, typically, ang wiring niyan, naka-wired ka to, sabi nga sa Proverbs 18:21, death and life are in the power of the tongue. Bakit nauna yung death? Kasi nga people are wired. Ang isang tao na especially hindi pa nakakilala sa Panginoon, ang mindset niyan palagi is death. And yun din ang ginagawa ng kaaway kasi ang kaaway, sabi sa Bible, the devil or the thief comes not only to steal, kill, and destroy. So there's an element palagi ng fear. So how are we dealing with fear? Kasi nga, ito is ang mga bagay na kailangan natin ma-deal as we need to move forward. Kung gusto mong marating yung mga pangarap mo sa buhay, ito ay isa sa mga bagay na kailangan mong i-deal. Sino dito may pangarap sa buhay? Sino dito gusto masenso? Sino gusto yumaman? Gusto mong karoon sariling bahay, sariling sakyan? Diba? Kasama yun eh. Meron kang desire. Bakit ka binigyan ng desire na ganyan? Kasi nga, normal sa atin, mag-desire ng better things. Hindi na may big sabihin mo, kung ikaw na bumili ka ng pinakamahal na sasakyan, Ferrari or whatever, Lamborghini. Hindi yun. Hindi mo mag-upgrade yung buhay mo para makatulong ka rin sa iba. Diba? Meron kang gustong dalhin sa church. Diba? Napakaganda kung halimbawa may tricycle ka, masusundo mo siya. Dadaanan kita dyan, ha? Hindi pwedeng hindi ka umate. Diba? Dadalhin mo na lang siya. Pwede yun, di ba? So kailangan paano kung ang meron kay Cadillac? Ano yung Cadillac na sakyan? Or Cadillacad? Cadillacad. Paano Cadillacad na meron ka? Pwede naman yun, pero iba yung effect. Kapag meron kang motor, o kaya may tricycle ka, o may sasakyan ka, daanan lang kita dyan. Dalhin kita sa church.
Yung wala siya magagawa. But yung chances niya of declining that offer ay maliit. Nag-gets mo ba natin? So lahat naman tayo nagdi-desire ng better things. Lahat tayo nagdi-desire for upgrades sa buhay natin. Amen ba? O parang ayoko na, dito na lang tayo. Ganon kasi yung thinking ng mga Israelita. Ayaw nila. Kasi bakit? Natatakot sila dun sa mga higante na nakita nila. Okay? Kaya sila umatras. Kaya umiyak sila. Yun yung nangyayari sa kanila eh. Natakot sila. Feeling nila, kami mga tipaklong at lalamunin tayo ng lupa. Yun yung ano nila. Kaya nga nagalit ng Panginoon sa kanila dahil ang kanilang thinking ay hindi sa kakayahan ng Diyos, kundi sa takot nila. Na baka sila alipinin ulit. So how do we deal? Di ba? So dealing with fear. Bakit? Kasi fear, kailangan makita natin to. Fear can keep us from achieving our goals. Okay? Fear can keep us from achieving. Di ba bang merong pangarap ka, kaya lang, kasi natatakot ako, baka yung i-start kong business ay malugi. Hindi ka pa nga nagtatry. Di ba? Ayoko kasi baka, ayoko sa college saan, baka hindi ako pumasa. Hindi ka pa nga nagtatry. Di ba? Ayokong bumili sa akin kasi hindi ako marunong mag-drive. May mga ganun. It can keep you, pero gusto mo magkasakyan. Pero takot ka. Alam mo yun, fear can keep you from achieving your goals. Fear can limit what we try. Di ba? Ano pa? Fear can lead to smaller lives. Dito na lang. Ayoko na lumaki. Alam niyo ba, mga kapatid, pag ikaw ay pinagpala, marami kang matutulungan. Ano yun ba? Amen. Amen? Di ba? Hindi mo bang may business ka, tapos, pwede ka magbigay ng trabaho sa iba. Di ba? Yung isa kong staff, galing dito sa Kawit yun, yun sa may malapit sa Ilog. Nung binaha sila, nilipat ko sila sa General Trias. Makikita yung one of these days kasi nasa Tanzania nag-praise and worship kasi nga yun ang plano eh. Magkaroon ng tao na marunong ng praise and worship tapos tutulong sila rito. Okay? Yun ang plan eh. So, talagang sira gamit nila, nasira yung mga yung motor niya, hindi na tumatakbo. So, anyway, process of time, more than a year na sila doon sa General Trias, binigyan ko sila ng work ng maliit na business. Initially sila lang, dalawa, mag-asawa. Pero recently, start of the year, meron na kami hinire na 2 tao. So sila, nagbibigay na sila ng trabaho sa 2 pa. Nakikita niyo yung pattern, binigyan ko sila ng opportunity, binigyan ko sila ng business, ngayon meron na silang business para tumulong din sa iba. Nakikita yung pattern, pag ikaw ay pinagpala ng Panginoon, ikaw ay pagpapala din sa iba. Hindi ka pwedeng kumbaga parang hindi mo magagampanan yung role ng pagiging blessing kung ikaw mismo hindi blessing. Kailangan natin ma-realize yun. Hindi lang si Ate Lenny yung blessing. Ay, Ate Doster, si Ate Lenny dyan, pwede magputang yun. Aray ko. Meron ganyan. Actually, totoo yan. Kaysa malalaki mga church, ay punta tayo dyan kasi maraming mayaman dyan. Actually, hindi yun ang tamang mindset eh. Tandaan natin, ikaw mismo ay pinagpala ng Panginoon. Amen? Meron kang parehas din yung si Jesus na tinanggap ko, si Jesus na tinanggap ni Pastor Edgar, si Jesus na tinanggap ni Ate Lenny, ay parehas ang si Jesus na tinanggap ninyo. Amen. Ang banal na Espiritu na nasa akin, na kay Pastor Edgar, na kay Ate Lenny, nasa inyo din. Walang second class na Holy Spirit. Ano, class A? Yeah? Pabili nga po, ayoko ng original kasi masyadong mahal. Class A na lang. Di ba? Nakikita niyo yung mga sapatos na naglipa na dyan sa 999, 3 pairs. Yung tipo bang 3 pairs mo lang ginamit, tanggal na yung swedas. Di ba? Walang class A na Holy Spirit. It's the same. Kung ano kaya sabi sa Bible, the very same power that raised Christ from the dead dwells in you. Kung ano yung banal na Espiritu, kung ano yung Espiritu na bumangon kay Kristo mula siya sa pagkapatay, ay the same Spirit na nasa atin. So ang question, why will we limit
Why will we limit the power of God sa ating buhay? So fear, isa sa mga bagay yan. Fear can lead to smaller lives. Fear can be a symptom of insecurities. It's insecure. And fear can be paralyzing. What I want you to realize this morning, ang fear, how to deal with fear, kailangan natin ma-realize na fear is only false evidence appearing real. Akala mo totoo. Merong kwento, isang tao nahulog sa bangin. Pero mapalad ay nakasabit siya doon sa punong sa isang branch ng kahoy o kaya ata yun, ugat. Nakakapit siya. Mga hating gabi yun, madilim talaga, hindi niya makita. Nandalangin siya, Lord, ligtas mo po ako, hindi ko na kaya hawakan to, nangangalay na ako, Lord. So si Lord, bilang all-knowing si Lord, di ba? Anak, bumitaw ka. Bumitaw ako. Bangin. So nakikipagtalo siya kay Lord ng ilang oras. Lord, tulong mo. Mamatay na ako. Sabi lang Lord, instruction na bumitaw ka. Let go. So, ayaw niya kasi mahulog siya. Dumating na alas 6 ng umaga, 6 na oras siya nakakapit. Pag sikat ng araw, nakita niya yung paa niya sa yung lupa, ganito lang kalaki. Kaya pala sinasabi ni Lord sa kanya, bumitaw ka na. Bumitaw ka kasi nga ito lang, ganyan lang yung pagitan ng paa mo sa lupa. Ayun ang problema sa karamihan sa atin eh. Diba? Feeling natin, ganito na. Diba? Kaya nga importante kung anong evidence na kailangan na nasa buhay natin. Diba? Minsan, ang evidence na nakikita natin palagi is kung anong napapanood natin sa pelikula, kung anong nakikita natin sa TV, kung anong na-scroll natin sa social media. At kung yun ang palaging evidence na nakikita mo, nakukonsumo, yun yung magiging direction ng buhay mo. Hard ba yung message na to? Hard ba? Pinanalangin ko nung sabi, anong message para sa mga tao ngayong umaga? Because God wants you to take you higher. God wants to take you bigger. Diba? Ayaw ng Panginoon na manatili kasi nga pag manatili ka lang doon sa isang lugar, ang hirap maging blessing sa iba. Gusto ng Panginoon, blessing tayo sa mas nakakarami. Ang kawit ay how many people? Nasa 100, almost 200,000. Yung tao rito. Ilan lang tayo rito. Diba? Ang alam nyo, ang umattend ng church pag Sunday, typically, 10%. 10%. Dito, typically, sa mga churches pag Sunday, 10% ng population ng lugar. So, ibig sabihin, meron pang 90% na hindi ma-attend. Pero kayo'y mga mapapalat at kayo'y matatalino. Alam niyo bakit? Dahil itong Sunday na ito, kayo'y nandito at nakaupo at nakikinig ng salita ng Diyos. Kaya tapin mo yung mga talino sa'yo mo, mapalat ka, ikaw yung matalino. Di ba? Kasi, prioritize mo na Sunday. So, one step, di ba? One step na ikaw ay to go and deal with that fear is to listen to the Word of God, is to hear, is to learn from the Word of God. How will you deal with fear? Kasi nga, yung evidence, akala mo totoo pero hindi pala. Kaya maraming tao ayaw mag-step out kasi nga natatakot sila. But, una sa lahat, kailangan mo makita yung evidence. Diba? Isa sa evidence mo nga kailangan maintindihan is yung salita ng Diyos. Ano ba sinasabi ng salita ng Diyos? 2 Timothy 1 verse 7. For God has not given us a spirit of fear, but of power, and of love, and of a sound mind. Isipin mo kung anong binigay sa'yo ng Diyos. Kaya, pause muna tayo. Isipin mo, ano kaya power, di ba? Power. Hindi to yung power na mag-recruit ka. Pag nag-recruit, hindi yung power na yan. Ha? Yung power, mean to say, kapangyarihan na binigay ng Diyos, di ba? Yung spirito na binigay ng Diyos ay kapangyarihan, pag-ibig, at isang isip na tama. Okay? Spirit of fear, not the spirit of fear, but of power, love, and a sound mind.
Binigay ng Diyos sa atin yan. Ano pa ang sinasabi ng salita ng Diyos? 1 John 4 verse 18. There is no fear in love, but perfect love casts out fear. Because fear involves torment, but he who fears has not been made perfect in love. At ito yung isa sa mga bagay lagi tutulong ni Pastor Edgar, is yung kailangan yung pag-ibig ng Diyos ay buhay sa iyo. Kailangan mo nararanasan yan. Kasi one of the things na kailangan mong maintindihan is yung pagmamahal ng Diyos ay nasa iyo. Bigyan ko kayo ng parang so gusto kong i-dalhin kayo sa journey. Pag alam mong mahal ka ng tatay mo, okay? Di ko alam kung ano yung relationship niyo sa tatay niyo, kung maayos, kung inaabuso ba kayo, parang masama ba ang loob ng tatay mo sa iyo or what, di ko alam. Pero kapag growing up, naalala ko, kapag alam ko na ang tatay ko ay para sa akin, hindi po bang susuportahan niya ako? Meron akong confidence. Di ba? Nakikita ko ngayon sa mga anak ko to. Dali, liga rito, liga. Ha? Parang pumunta kami sa Nuvali kahapon. Yan sa may so umiikot-ikot kami doon. Yung mga bata, muna nakikita, dali, bili natin to. Alam mo yung confidence nila? Wala silang shape, wala silang, teka, wala sa budget yan. Ako yun. Di ba? Pero meron silang ganung confidence. Meron silang confidence na alam nila, hindi sila ipapahiya ng tatay nila. Alam nila na yung tatay nila kaya mag-provide sa kanila. Alam nila na binabakapan sila ng tatay nila. Nandun yung confidence. Nakikita ko sa mga anak ko na alam nila, teka, bakit ka nakipag-agree na kagad dun sa mga kaibigan mo? Nagpaalam ka ba sa akin? Kasi alam naman daw niya, mapayag ako. Gano'n kasing confidence, no? Kailangan na maintindihan. Number one, isa sa mga bagay, bukod sa intindihin mo na ang binigay sa iyo ng Panginoon ay espiritu ng kapangyarihan, hindi takot, okay? Palawang maintindihan is kailangan mong ma-realize, no, na yung love ng Panginoon na nasa iyo ay totoo. Hindi to something na katang-isip lang. Kasi karamihan sa atin, akala natin sa pag-ibig ng Diyos ay yung pag-ibig ng tao. Hindi mo bang mahal kita kasi tama yung ginagawa mo? Di ba? Meron ganong way. Ang akala natin sa Panginoon, pag hindi na tama yung ginagawa natin, hindi na tayo mahal. Yun isa sa mga maling konsepto na kailangan natin mabago. Mahal ka pa rin ng Diyos, kaya lang nandiyan ka sa maling daan eh. Di ba? Mahal ka pa rin ng Diyos. Ang gusto ng Panginoon ay may tama yung daan mo. Kasi kung mali yung daan mo, maliligaw ka talaga. Di ba ba? Kaya nga di ba yung release ng train, yeah? Pag natanggal na yung train sa release, ano mangyari? Hindi makakarating yun doon. Masisira, o liba, mapunta sa bayo, kaya matumba yung mga train cars, di ba? Kailangan nasa tamang daan. Ba? Na kay Jesus, kaya nga si Jesus ang daan eh. Di ba? Kailangan ma-realize natin na yung pag-ibig ng Diyos ay no matter what. Kasi maraming natatakot na, hindi na ako mahal ng Diyos kasi mali yung ginawa ko. Tama, mali yung ginawa mo, totoo yun. Kaya kailangan mo magsisi. Di ba? Kailangan magsisi sa kasalanan. Talikuran yung kasalanan at humarap sa Panginoon Diyos. Kasi nga, hindi ni Lord i-violate yung kanyang salita. Hindi ni Lord tatalikuran ng salita niya. Pag sinabi ng Panginoon sa kanyang salita na huwag ka magnakaw, huwag ka magnakaw. Di ba? Pag sinabi ng salita ng Diyos, huwag ka mangalunya, huwag ka mangalunya. Di ba? Sinabi ng salita ng Diyos. Pero may mga times, halimbawa, sabi sa Bible, be angry and do not sin. Sabi, okay lang magalit pero huwag kang magkasala. Do not let the sun go down on your wrath. And minsan, nagagalit tayo, di ba? Pero hindi porke tayo nagalit at nagkasala, ay hindi na tayo mahal ng Diyos. Mahal ka pa rin ng Diyos. Amen? Amen. Kailangan mo lang taligdan yung ginawa mong hindi maganda at humarap sa Diyos at tumingi ng repentance. Ganun po yun. Kasi ngayon sa mundong ito,
meron tayong ganyan, tawag ko natin woke mindset. Yung tipo ba, hindi, tanggap naman ako ng Diyos kahit namumuhay ako sa kasalanan. Anong kalokohan yun? Maraming ganun. Itong generation, woke, ganun ang thinking. Yung tipo bang, sabi dun sa, nagpapanood ako sa Twitter, mga ano to mga, yung nag-abortion, yung pinapalaglag yung mga, my body, my choice. Ganun. Kaya, nakita ko yan sa DepEd curriculum the other day, na ang fetus daw, hindi daw yung tao. DepEd to sa Pilipinas. Kaya nga kailangan natin mamulat at turuan yung mga bata ng tama kasi sa school, ang turo ay hindi na tama. Hindi daw yun, life begins at conception. Di ba? Matagal na natin alam yun. Pero pilit nilang binabago yung definitions ng life kasi nga, itong mga to ay taliwas talaga sa salita ng Diyos. Conception. Life begins at conception. Sa definition, definition, ang fetus daw ay clump of cells. Puro cells lang yan. Sabi nga nila, they go to the extreme doon sa US, na binabasa ko, na para daw yung tumor sa katawan daw ng nanay kasi sinisip-sip daw yung so parasite daw yun. Parasite. Hindi See how destructive yung mindsets ng mga tao. Ganun Kaya akala nila, yung kanilang konsepto ay tama kasi nilabay sa salita ng Diyos. Pero ang pinapoint ko is, yung kapag alam mong nasa kasalanan ka, harap ka, balik ka lang sa Diyos. Mahal ka pa rin, mahal din naman sila ng Diyos Kailangan nila lang magsisi at lumakad sa tama. Kasi pag hindi ka lumakad sa tama, hindi ka lumakad sa salita ng Diyos, talagang maliligaw ka. Kaya marami sa kanila, ligaw na. Kailangan nilang palalangin. Kailangan natin silang i-reach out. Kasi nga, mali yung mindset. Mali yung thinking. At sa mga maling thinking doon, ay like, ang layo ko na Lord, di na ako atin. May mga ganun kasing thinking na, minsan nakakausap ko ibang mga kapatiran, pag pina-follow up ko. Pastor, hindi naman ako atin. Marami pa akong ayusin sa buhay ko. Narinig din yung concept. Marami pa, ayusin ko muna yung buhay ko bago ako umatin sa church. May kausap akong ganyan, 21 years na. Hindi pa rin naayos yung buhay niya. Pag dumadaan ako sa bahay, pre, gusto ka na? Okay naman, ganito ka. Kailan ka atin? Pag maayos na yung buhay ko. 21 years na. Hindi pa rin ayos yung buhay niya. Come on. Di ba? Ang makakapag-ayos lang ng buhay mo sa totoo lang, ang Panginoon. Di ba? Paglapit mo sa salita ng Diyos, pagpabasa mo, pag-attend mo ng simbahan, pag-attend mo sa gathering. Kasi nandito yung salita ng Diyos, nandito yung presensya ng Diyos. Sabi ng Panginoon, diba? When 2 or 3 gather together, I am in the midst of them. Nandito ang Panginoon. Kaya nga mapalad kayo, di ba? Isa kayo sa mga pinakamatatalino tao ngayong linggo. Amen. Kasi nga sa buong kawit, di ba? Nandito kayo. Di ba? Praise God, yung ibang mga nasibat ibang mga churches. Pero di ba? Sa dinami-dami ng tao, more than 100,000 people on a Sunday dito sa kawit, nandito kayo. Kasi you desire, you want to hear the Word of God. And ito yung kailangan natin maintindihan. Perfect love. Mahal ka ng Diyos. Bukod sa binigyan ka ng kapangyarihan, mahal ka ng Diyos. Kaya ang pinaka-thinking lang dyan is kapag nagkamali ka, kasi wala naman perfect Ang perfect lang si Jesus. Pag nagkamali ka, the way to do it is yung tipo bang, sino dito nadapa? Nadapa na. Nadapa. Sa adas, kung saan, nadapa ka na. Ano yung una mong reaction? Ang sakit. Aray ko. Dito na lang ako for the next 24 hours. Ganun ba? Ang reaction mo? 2 araw ka na dyan, uy. Okay ka pa ba? Diba? Ano yung unang reaction pag nadapa ka? Bumangon na. Diba? Kasi bakit? Is number 1, nakakaya. May nakita sa akin, diba? O number 2, na talagang harang ka sa daan. Diba? Ang unang mong reaction pag nadapa ka is tumayo ulit. Ganon din sa spirit. Sa spiritual na buhay. Pag nagkamali ka, diba wala namang perfect Pag nagkamali ka, bangon ulit. Diretso agad. Kaya nga moving forward, di ba? Forward march. Kasi nga, March na. Nagkamali ka noong February, bangon ulit. Tuloy ulit. Di ba?
Kasi nais ng Panginoon na tuloy-tuloy ka. Bakit? Marami tayong kailangan gawin. Marami tayong kailangan makuha. Kasi pag tinignan natin yung sinabi ni Jesus kay Peter, I say to you that you are Peter. Ito naman again. You on this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. May mga bagay na nandun pa sa teritoryo ng kaaway. Yung mga ninakaw sa atin, yung mga bagay na para, kasi ang kaaway, ang kailangan natin maintindihan sa kaaway, gusto niya sa kanya yung territory. Squatter yan dito eh. Alam niyo yung yung tipo bang illegal settler, hindi ka dapat nandyan. Kaaway ganun eh. Gusto niya sa kanya yung territory. Kailangan natin palayasin siya doon. Pero sabi niya rito, the gates of hell. Saan ka nakakita ng gates na umaabante? May nakita kang gate na umaabante? Ano bang gate? Steady. Di ba? Bumubukas lang, sumasara. Di ba? Meron kang nakakita mo na ba na ang gate na naglalakad? Kakaiba yun. Di ba? Walang ganon. Gates are supposed to be protection. The enemy has held a lot of things sa kanyang territory. Ayaw niya makuha natin. Kaya nga, sabi niya, my church, I will build my church, the gates of hell shall not prevail against it. So ang kailangan na umuusod ay tayo. Tayo yung moving forward kasi may mga bagay na kailangan natin makuha. Dahil ito yung magbibigay sa atin ng bukod sa blessing, kakayanan para mas maging blessing. Amen? Amen. Wag na tayong manatili dun sa, ay, pwede na to. Diba, wag na tayo ng ganun. Wag na tayo sa, okay na to, buhay naman ako. Okay yun, wala nang problema dun. Kaya lang, ikaw ba ay nagiging blessing sa iba? Gets mo ba natin? Kasi yun yung gusto natin i-drive. Ewan ko, yun ang inano ng Panginoon sa atin ngayon. Kasi nga, tingnan nyo, meron pa tayong space. May maupuan pa dyan. Kailangan pang, di ba? Kailangan natin makahikayat pa. Ano bang vision ng Panginoon sa church nito? Di ba lumabas? Dumami? Amen. Di ba? Magkaroon sariling building? Amen? Magkaroon ng ministry na may live streaming? Pag-usapan natin yan basta mamaya. Di ba? Hindi ba bang meron tayong equipment na pwede tayo kahit everyday? Basta gawin natin yan everyday. Good. Set upin natin yan. Huwag na tayo manatili sa Thursday. Pero mamaya pag-usapan natin, meron akong idea. Pero, nais ng Panginoon na tayo umusod. Huwag na tayo manatili doon sa pwede na to, tama na to. Bakit? Ang daming kailangan gawin. Darating na si Jesus eh. Alam mo yan? Darating na si Jesus. Pagdating mo sa langit, magugulat. Tayo magugulat sa daming bagay na hindi pa natin na-access. Meron yan. Dito na ako meron yan na nagkaroon ng vision. Testimony niya to. Napunta sa langit. Sabi niya doon, kasi nga nananaginip siya. Vision to. Kung sa langit. So, tinatanong niya yung angel. Kasi daming mga rooms, daming kwarto. Yung isang kwarto, ang daming bahay, ang daming sasakyan. Yung isang kwarto, ang daming papel. Puro parang plano. Yung isang puro kanta. Puro sa dami. Iba-iba, sabi nga sa angel, ano itong mga to? Bakit ang dami rito? Yung isang room nga, body parts eh. Body parts. May kidney, merong talagang body parts. Ano itong mga to? Sabi ng angel sa kanya, yan yung mga bagay na hindi na-claim ng mga anak ng Diyos nung sila'y nasa lupa. Bagong business ideas, bagong mga kanta. Di ba? Kahit body parts nga, kailangan mo ng kidney, pwede mo ipanalangin sa Diyos yan, pwede kang bigyan ng bagong kidney. Healing, signs and wonders, meron kasi sa Bible yan. Jesus healed them all. Why? Di ba pwede niyang gawin niya ngayon? Kaya niyang gawin niya. There are things na kailangan nating ma-realize at kailangan nating i-process. Dahil time is short, ang kailangan nating gawin. Like for example, kayo estudyante at nasa school, di ba? Ikaw ay kailangan karoon influence para sila rin makakilala sa Panginoon. Kung kayo nagtatrabaho sa company, ganun din.
Yung kayo may business, ganun din. So kailangan sama-sama tayo together. Kunin natin ang nasa kampo ng kaaway at dalhin natin dito sa kampo natin. Amen? So march forward. I'm sorry, march forward. Okay. Don't get stuck. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa umaga ito. Aming panalangin ay kami magkaroon ng kalakasan sa aming buhay. Yung kapangyarihan na nasa iyo, na ginamit mo, Panginoon, nung ibinaon mo si Kristo sa pagkapatay, ay the same Spirit that lives in us. And also we know that you love us so much. In perfect love, cast out all fear. Alam namin na mahal mo kami. So sa umagang ito, tulungan mo kami na ma-realize namin ang mga katotohanan iyon at kami lumakad ayon sa iyong kalooban at para kami, Panginoon, ay makaranas ng mga bagay na hindi pa namin nararanasan. Tulad, Panginoon, ng paglago, yung expansion, Panginoon, kung ano man yan, bagong ideas, bagong businesses, ano man yan, Panginoon, bagong endeavors, bagong mga kakilala, tulungan mo kami, Panginoon, na lakaran ang iyong kalooban. Salamat sa araw na to, sa lahat ng papuri at kadakilaan sa pangalan ni Jesus. Amen. Kapatid, na-realize nyo na ba ang inyong sitwasyon ngayon? Stagnate ba kayo o march forward? Bakit? Ha? Magpapatuloy. Sino dito magpapatuloy ng magmarcha? Papunta doon, hindi pa atras, ha? Sino ang march forward? Yun. Dapat natin mag-forward march. No? Ano daw ang nagiging sakabal sa ating pag-forward ng marcha? Takot. Saan kayo natatakot? Magutom. Takot tayo magutom. Kaya ang linggo, para taken for granted natin ang linggo. This is the day that the Lord has made para tayo ay sama-sama. Ano ang pinagsama-sama natin dito? Magpuri, alwalhatiin siya, magpasalamat, and to rest with God. No? Hindi yung to rest in bed. Mag-rest tayo sa piling ng Panginoon. Mag-rest tayo sa piling ng Panginoon. No? Maggulay-gulay at tignan natin ang ating sitwasyon. Tayo ba ay nakabaon lang ang ating paa? Maniwala yung mensahe ng Diyos? O may dating sa inyo? May dating ba? May dating. So, dapat mawala sa atin ang takot. Sapagkat saan galing ang takot? Sa kaaway. Hindi yan galing sa Diyos. Ha? So, sa ating pong pagpapatuloy, tinatawagan ko po si kapatid na Ana para sa paglikom ng ating mga handog. At tinatawagan ko rin si Sister Lisa para sa awit, tanging handog ng pag-aawit. My heart is so proud. My mind is so focused. I see the things you do
what your grace really means. The price that I could never pay was paid at Calvary. So instead of trying to repay you, I'm learning to simply obey you by giving up my life to you for all that you've given to me. I asked you how many times will you pick me up, but I keep on letting you down. And each time I feel fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you walk in the power of my daily sufficient grace. Salamat po. Salamat kapatid na Lisa sa isang mabiyayang awitin. At tayo pong lahat ay sandaling manalangin. Panalangin natin ang ating mga handog. Dakilang Diyos, salamat po sa umagang ito. Salamat sa mensahe ng buhay na pinagkaloob mo sa amin. Salamat din po sa nagdala ng iyong mensahe, Panginoon, si Pastor Dan. O Diyos, salamat dahil ipinakita mo at pinahayag, Panginoon, na kailangan namin magbalikwas. Hindi lamang kami manatiling steady, Panginoon, at kontento na sa buhay. Kundi Panginoon, gamitin na namin ang aming mga buhay bilang daluyan ng pagpapala para sa iba. Make us a blessing, O Lord, every day of our lives to others. At salamat sa opportunity, Panginoon, na kami man ay merong pagkakataon na maging daluyan ng iyong pagpapala. At sa umagang ito, dakilang Diyos, salamat po sa mga handog na nasa iyong harapan. Thank you, Lord Jesus, sa mga kamay na nagsipaghandog. Na, Panginoon, magagamit namin ito sa kapahayagan ng iyong salita dito sa Tabon, Panginoon, Tabon 1, 2, and 3, at maging sa mga serbisyo dito sa aming iglesia, Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin at gayon din ang mga hindi nakapaghandog. Turuan mo po sila, Panginoon, sa kahalagahan ng paghahandog. Thank you po at binabalik namin ang aming mataos na pasasalamat at pagpupuri sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon naman mga kapatid, ihanda na natin ang ating mga puso at ang ating mga isipan. Dadako po tayo sa banal na hapunan. Hello, sound check. Palaala po, below 12 ay hindi po pwede mag-take ng banal na hapunan. Inaanyayahan ko po si Kuya Robert para sa tinapay o alak. Pagkatapos si Ate Ana. Inyo pong ipamigay. Noong gabing siya pinagkanulo, dumampot niyang tinapay si Jesus at kanyang ipinagpasalamat. At kanyang pinagpira-pereso ito upang ihandog po sa atin. Inaanyayahan pong tumayo ang kapulungan. Huwag sabay-sabay po natin, ha? Uunahin po natin ang tinapay. Sabay-sabay po natin kakain.
upang ihandog ang kanyang katawan sa pag-alaala sa kanya. Sabay-sabay po nating kainin ang tinapay. Okay, sabay-sabay po natin kanin ang tinapay upang sa pag-alaala sa kanya. At matapos sa mga maghapunan, ay kinuha niya ang kupa at sinabi niya, ito ang mabuting balita, ito ang aking dugo. Sabay-sabay po natin inumin ang kanyang alak. Binibigay ko po sa aking partner. Dahil manalangin, Panginoon Diyos, salamat po. Salamat ay inaalala namin ang ginawa mo sa krus ng Kalbaryo na kung saan ang iyong katawan na sinisimulan ng tinapay na aming kinain kanina at yung dugo na nabuhos sa krus, sinisimulan ng aming ininom, ay ito ang mga bagay, Panginoon, na nagpalaya sa amin mula sa aming pagkakasala. At kami, Panginoon, ay nagkaroon ng kalakasan, nagkaroon ng kapangyarihan na nagmumula sa iyo. Salamat, Panginoon, sa kagalingan mo sa aming pisikal na pangatawan. Salamat, Panginoon, sa karunungan na binibigay mo sa amin, sa aming isipan, Panginoon. Salamat din kami malaya sa kasalanan at kami ay lumalakad na merong katagumpayan dahil sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Salamat, Panginoon, sa umaga ito sa lahat ng papulit na dakilaan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Makakaupo na po ang kapulungan. Para naman po sa ating pagbabalita, noong nakaraang February 23, ginanap natin yung worship through music. Ya? Uulitin natin yun sa isang taon ulit. Ya? Magre-recruit muna kami ng mga panibagong singers. At malugod ko pong ibabalita sa inyo na noong 23 ng hapon, nagkaroon din ng pangmaramihan na bautismo o baptism. Na? Merong dalawa dito na kasama natin, pwede pong tumayo, si Ate Lina Soriano at saka si Ate Selly Alubas. No? Palakpakan natin sila. Sila ang bagong kaanib, no? ng ating body of Christ. Purihin ng Panginoon sa kanilang mga buhay at patuloy namin dinadalangin ang inyong paglago. Forward march. No? Yun ang mensahe ngayon sa atin ng Panginoon. Sige po, mga kaupo na kayo. Ang ganda ng tanawin doon sa beach kasi inaalon-alon sila. Ha? Kasama kami ni Ate Ana. So, ang ganda ng tanawin. Kung sino pa po dito ang hindi pa nabautismuhan, anytime, pwede kayo ilublog sa dagat ng Pasipiko. Para po sa ating mga pagbabalita, patuloy po ang ating gawain sa tahanan ng mga Caldejon tuwing Friday, 3 o'clock onwards. Na inaanyayahan po ang mga nasa palibot lang na umattend po kayo at marami kayong matututunan. Hindi sapat yung gulang na nakaupo kayo dyan, nakikinig, hindi naman kayo pwedeng magtanong. Na? Tuwing Tuesday naman, alas 5 ng hapon, punta kayo dito, meron ding Bible study. No? Ang sabi ni Pastor kanina, forward march. Kaya kailangan natin mag-Bible study. Dahil bakit? Kailangan natin na matutunan ang marami pang bagay. Sabi nga, i-reveal daw natin yung ninakaw ng mga kaaway. Ano ba yung dapat natin i-reveal? Musika. Number 1 ang musika. Ano mga music ngayon? Nakakatakot na. Na? Ano pa? Yung karunungan. Ano pa? Mga bagong ideas na dapat natin makuha. Kasi ano ang ginagamit ng Diablo? Takot. Takot tayo mag-explore. Takot na takot tayo sa maraming bagay. Dahil sino ang nananakot sa atin?
Diablo. Ang Diablo. Paano natin patatatagin ang ating sarili? Paano tayo magiging malakas? Ha? 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 Yung kanta natin nung maliliit pa tayo, read your Bible, pray every day, and you grow. Magbasa tayo ng Bible. Kaya lang, nalulungkot ako tuwing linggo, wala kayong dalang armas. Kumbaga sa pulis, palakad-lakad lang kayo dyan, wala kayong dalang baril. Pagdating nung yung mga kaaway, nabaril na kayo, naunahan kayo. Kaya simula sa linggo, mga kapatid, magdala naman kayo ng Bible ninyo. No? Sayang naman yun, aamagin lang yun. Sa iba pang mga church concern, tinatawagan ko si Pastor. Magandang umaga po sa ating lahat. Karagdagan lamang po, meron pong BOT meeting po ngayon after the service. At inaanyahan po tumayo para tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat at muli ay tinipon mo kami sa dakong ito upang sa kami po ay sama-samang magpuri, magpasalamat at sambahin ka po namin sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat po Lord sa isang linggong pagpapala na pinadadaloy po ninyo sa bawat isa sa amin. Lord, dalangin ko po ang aming bansa na bagamat mayroong mga problema, hindi magkaintindihan, subalit nananalig ako na kayo po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Alam ko Lord na pwede mo ayusin ang mga gusot na nangyayari sa ngayon. Dahil malapit na po kasi ang eleksyon, nawa po Lord, sa eleksyon, hindi kami susunod sa utos ng mga tao. Nawa Lord, kami bubuto kami sa utos mo. Ang Holy Spirit po ang mag-uudyok sa amin, hindi udyok ng aming kapwa. Kasi napakarumi po sa ngayon ang eleksyon. Maraming vote buying halatang-halata po. Nawa Lord, hindi manalo ang mga bumibili ng boto. Dahil alam ko, dapat Holy Spirit ang masunod. Ito po ang dalangin ay ibinibigay ko po ang kapurihan sa iyo. At hinihingi ko rin po, Lord, ang iyong basbas sa umagang ito, ang masaganang awa ng Diyos Ama at ang walang sawang pag-ibig ng Diyos Anak at ang kaaliwan ng Diwang Banal ang sumaamin nawa mula ngayon at magpakailan-kailan pa man. Amen at amen. Magandang umaga po sa ating lahat. God bless everyone and see you all next Sunday.